Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang mabuting balita sa araw na ito ay mula kay San Marcos Kapitulo 2, versikulo 1 hanggang 12. Sa ebanghelyong ito, makikita natin na si Jesus ay nasa Capernaum at siya ay nasa loob ng isang bahay. Kaya naman napakaraming tao ang naparoon, kaya wala ng lugar. Kahit pa nga sa labas ng pintuan ay punong-puno ng mga tao habang nangangaral si Jesus. At noon din ay may dumating na 4 na taong may dalang isang paralitiko. Dahil sa dami ng tao, hindi nila mailapit ang paralitiko kay Jesus. Hindi sila makadaan sa pintuan. Kaya nga, binakbak nila ang bubong ng bahay sa tapat ni Jesus at ibinaba ang paralitikong nakaratay sa higaan. At nang makita ni Jesus kung gaano kalaki ang pananampalataya ng 4 na taong ito, sinabi niya sa paralitiko, "Anak, pinatawad na ang mga kasalanan mo." At may mga tao roon, mga tagapagturo ng kautusan, na nag-isip at sinabi nila sa kanilang mga sarili, bakit siya nagsasalita ng ganoon? Nilalapastangan niya ang Diyos, sapagkat ang Diyos lamang ang makapagpapatawad ng kasalanan. Dahil alam ni Hesukristo ang kanilang iniisip, sinabi niya, alin ba ang mas madali? Ang sabihin sa paralitiko, pinatatawad na ang mga kasalanan mo? O ang sabihin, tumayo ka, bitbitin mo ang iyong higaan at lumakad ka? Ngunit upang malaman ninyo na ang anak ng tao ay may kapangyarihang magpatawad ng mga kasalanan dito sa lupa, sinabi ni Jesus. At tinuon niya ang kanyang salita sa paralitiko, tumayo ka, buhatin mo ang iyong higaan at umuwi ka na. At ganun nga, tumayo ang paralitiko, kaagad nitong binuhat ang kanyang higaan at umalis. At ang lahat ng naroon ay namangha. Sinabi nila kailan may hindi pa sila nakakita ng ganoong kapangyarihan. Maraming bagay sa ebanghelyong ito ang maaari nating pagnilayan. Ang unang-una ay ang pananampalataya ng 4 na taong nagdala sa paralitiko. Sapagkat ang 4 na taong ito ay sumasagisag ng mga taong nagdadala sa kanilang kapwa patungo kay Jesus. At dinadala nila ang kanilang kapwang may sakit, ang kanilang kapwang katulad ng paralitiko na walang lakas bumangon. At ito ang misyon ng bawat isa sa atin, ng mga anak ng Diyos. Ang misyon natin dahil sa ating pananampalataya ay hanapin yung mga taong walang lakas, bumangon maglakbay patungo kay Jesus. At tayo ay inaanyayahan na gumawa ng paraan. Kaya nga ang 4 na taong ito ay binakbak pa ang bubong ng bahay. Siguro maaari nating isipin na sila ay sumugal sapagkat maaring magalit sa kanila ang may-ari ng bahay o kailangan nilang magbayad doon sa nasirang bubong. Ngunit ang mas mahalaga sa kanila ay hindi yung bagay, hindi yung bubong na nasira. Ang mas mahalaga sa kanila ay yung taong nais nilang tulungan. Kaya nga napakaganda na sa ating simbahan ay may mga komunidad, may mga ministeryo, mga taong may pananampalataya na nagsasama-sama. At ngayon ay ang buong simbahan ay nag-aanyaya sa mga taong malayo sa Diyos. Walang lakas na pumaroon sa pintuan ng simbahan. Hindi makapaglakbay patungo sa pananampalataya kay Jesus. At ito ang ating misyon. Lumabas at hanapin sila. Sila ay buhatin at dalin sa ating Panginoon. Ang ikalawang bagay ay ang larawan ng paralitiko. Ang isang paralitiko na nakatali na lamang sa kanyang higaan ay walang lakas at hindi makagalaw. Hindi makapaglakad, hindi makabangon, sa madaling salita ay laging nakalugmok. At malinaw na sinabi sa ebanghelyong ito na ang
isang dahilan kung bakit siya paralitiko ay dahil sa kasalanan. Kaya nga ayun ang unang-unang ginawa ni Jesus. Sinabi niya na, "Bumangon ka anak, pinatatawad na ang mga kasalanan mo." At kung ating pagninilayan, totoo nga naman na ang kasalanan ay nililikha ang tao na parang paralitiko. Maaring hindi sa pisikal na paraan. Nagiging paralitiko ang tao, maaring sa espiritual na paraan. Ang ibig sabihin, ang isang taong nasa kasalanan ay isang taong malulugmok sa higaan. Ang isang taong palaging nakahiga ay isang taong ayaw humarap sa buhay. Ayaw buksan ang bintana at antayin ang umaga. Ang isang taong nasa kasalanan ay nasa malalim na kalungkutan. Maaari nating sabihin na ang kasalanan ay magdadala sa kanya sa depresyon. Kaya nga wala siyang lakas at tatalian na lamang niya ang kanyang sarili sa kanyang higaan. At ang taong paralitiko, ang taong nasa kasalanan ay hindi kayang iunat ang kanyang mga kamay para makibahagi sa buhay ng kapwa. Hindi niya kayang iunat ang kanyang mga kamay upang ibigay ang pag-ibig sa kapwa. Hindi niya kayang ihakbang ang kanyang mga paa upang tumungo sa kanyang kapwa. Isang taong walang lakas sa espiritu. Isang taong walang pananampalataya. Kaya nga makikita natin ang kaibahan nung 4 na taong may pananampalataya. Ginamit nila ang kanilang mga kamay, ang kanilang mga paa para abutin ang taong paralitiko at dalhin kay Jesus. At ang taong paralitiko ay walang lakas. Na walang lakas ay nagkaroon ng lakas dahil sa pakikipagtagpo niya sa Panginoon. Ang ikatlong bagay ay ang pag-utos ni Hesukristo sa taong ito bilang tanda at patunay sa mga naroroon na siya ang anak ng tao na may kapangyarihang magpatawad ng kasalanan. At bilang bunga ng pagpapatawad ng kasalanan, sinabi niya sa paralitiko na, "Tumayo ka, buhatin mo ang iyong higaan at umuwi ka na." Napakagandang pagnilayan sapagkat ang unang pinagaling ni Hesukristo ay ang espiritu o ang kaluluwa ng taong ito. At ang pangalawang pinagaling niya ay ang katawan ng taong ito. Kung hindi man natin napapansin, marami sa pisikal na karamdaman o sakit ng tao ay malalim ang kaugnayan sa sakit sa espiritu o kaluluwa. Ang mga taong walang kapayapaan sa espiritu, ang mga taong lito ang kaluluwa, madalas ay naaapektuhan sa kanilang pisikal na pamumuhay. Kaya nga, ang ginawa ni Hesukristo ay pagalingin muna ang pinanggagalingan ng karamdamang pisikal. At ito ang karamdamang espiritual na tinatawag na kasalanan. At ang pagpapagaling na ginawa ni Hesukristo ay isang salita lamang, pagpapatawad. Kaya nga nung napatawad na ang taong ito, nagkaroon na siya muli ng relasyon sa Diyos. Naranasan niya muli ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo. Nagkaroon na siya ng lakas na bumangon. At napakaganda ng sinabi ni Hesukristo, "Buhatin mo ang iyong higaan." Ang ibig sabihin, yung higaan na may kapangyarihan sa kanya para palugmukin, naroon lang siyang nakahiga at walang lakas. Ngayon ay may kapangyarihan na siya sa higaan. Hindi na ang higaan ang bumubuhat sa kanya, siya na ang bubuhat sa higaan. Ang ibig sabihin, at ito'y para sa ating lahat, ano ba ang nagpapalugmok sa atin? Ano ba ang nagpapalungkot sa atin? Ano ang dahilan kung bakit ayaw nating bumangon? Ayaw nating maglakbay? Ano ang dahilan kung bakit tayo napapahinto katulad ng paralitikong ito? At wala tayong lakas, wala tayong kapangyarihan laban sa mga bagay na ito. At sa Ebanghelyo, sinasabi ni Hesukristo ngayon, bagamat tayo ay walang kapangyarihan, siya ay may kapangyarihan. At para bang sinasabi sa atin ng ating Panginoon, panahon na upang harapin ang buhay. Bumangon ka na.
Buhatin mo na ang iyong higaan sapagkat mas may kapangyarihan ang anak ng tao si Jesucristo sa anumang nagpapalugmok at nagpapahiga sa ating mga karamdaman, espiritual o pisikal man. At napakaganda, sinabi rito na umuwi ka na. Ibig sabihin, maaari ka nang magbalik sa iyong tahanan. Buuin muli ang ugnayan ng pag-ibig sa mga mahal sa buhay, ngunit ang isa pang kahulugan ay umuwi ka na sa piling ng iyong ama. Ng iyong amang nasa langit, ang Diyos. Napakaganda nitong salitang ito sapagkat si Jesucristo ang nagpalaya sa taong ito. May 4 na taong may pananampalataya na binalik ang taong ito sa harapan ni Jesucristo, ibinalik sa pananampalataya kay Jesucristo, at si Jesucristo naman ay may kapangyarihan din na ibalik ang taong ito sa kanyang totoong tahanan, sa tahanan ng Diyos Ama sa langit. Magpasalamat tayo sa Panginoon sa wala niyang tigil na pag-ibig sa atin. Paulit-ulit niya tayong binabangon, paulit-ulit niya tayong binibigyan ng lakas dahil sa kanyang dakilang pagmamahal sa atin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.